mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Catanduanes para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Pepito. Higit 5,000 mga individual apektado ng mga pagbaha sa lalawigan ng Cagayan. Magkakasunod na bagyong tumama sa bansa nag-iwan ng mahigit sa 478 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ayon sa NDRRMC. Presyo ng bigas sa Bulacan posibleng tumaas dahil sa kakulangan ng palay mula sa Northern Luzon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga government offices na gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season bilang pakikisimpatya sa mga nasalanta ng bagyo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, November 19, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging trabaho ng mga lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo sa pagresponde sa mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Nanawagan din si PBBM ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba sa isyong pampolitika. Narito ang report ni Nel Maribohok. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagtatayo ng mga estruktura na sinira ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ngayon magpapatuloy ang rescue at relief operations sa mga lugar na binayo ng mga bagyo, lalo na ng bagyong Pepito. Rebuilding will also start to continue as well. But now, we will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supply. So yung ating relief na ginagawa kagaya ng dati. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang naging maagap na pagkilos ng mga lokal na pamahalaan at ang pagresponde ng iba't ibang grupo sa mga nagdaang bagyo. Kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Sa kabila nito, ikinalungkot ni PBBM ang naiulat na casualty ng bagyong Pepito. My feelings about that is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. Samantala, nanawagan ng Pangulo ng pagkakaisa sa gitna ng naranasang kalamidad ng bansa. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa 49th National Prayer Breakfast sa Malacanang. The world and our country are facing so much divisiveness in belief, in politics, even generational and cultural differences. These often make us forget our humanity, that we are one in our shared goal to serve our fellow Filipinos, to help the Philippines flourish. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inatasan na ng Secretary of National Defense ng Estados Unidos ang kanilang pwersa para magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Pepito. Samantala, kahapon ay nilagdaan na ng US at ng Pilipinas ang isang Military Intelligence Information Sharing. Narito ang report ni JP Nunez.
Batid ng Estados Unidos na kailangan ng humanitarian aid ng Pilipinas dahil sa naranasan nitong sunod-sunod na bagyo at hagupit ng Super Typhoon Pepito. Dahil dito, ayon kay US National Defense Secretary Lloyd Austin III, ipinag-utos na niya sa US forces na tumulong sa Pilipinas. Nag-iwan ng malaking pinsala ang Super Typhoon Pepito sa Catanduanes at ilang bahagi ng Central Luzon. I've authorized U.S. forces to provide direct support to respond to the super typhoon. We've also secured another $1 million in urgent humanitarian aid. Nilagdaan naman ni Secretary Austin at Philippine National Defense Secretary Gibo Chodoro ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA sa Camp Aguinaldo. Ang GSOMIA ay isang legal framework para sa kasunduan ng Estados Unidos at ibang mga bansa. Batay sa kasunduan, magkakaroon ng mas malawak na palitan ng mga impormasyon na may kaugnayan sa defense ang dalawang bansa. Ito yung tinatawag na Classified Military Information o CMI na nakaayon sa US Executive Order 13526. Walang takdang expiration ang kasunduan pero pwede itong amyendahan o suspendihin depende sa pangangailangan. Pagkatapos ng ginawang kasunduan, ginawaran naman ni Secretary Chodoro si Secretary Austin ng Outstanding Achievement Medal dahil sa kanyang leadership at commitment. Samantala, pinangunahan naman ng dalawang National Defense Secretary ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Combined Coordination Center dito sa loob ng Camp Aguinaldo. Ang CCC ang magsisilbing hub para sa real-time information sharing ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng United States Armed Forces. This center will enable real-time information sharing for a common operating picture. And it will help boost interoperability for many, many years to come. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. We are more than allies. We are family. President Marcos has repeated it several times that the United States presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. Pang-apat na beses nang bumisita ni US Defense Secretary Austin sa Pilipinas mula noong naupo siya sa pwesto noong 2021. Inaasahang mapapalitan siya sa pwesto sa pagpasok ng administrasyon ni Donald Trump na nakatakdang umupo bilang 47th President of the United States. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Catanduanes ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Pepito. Mula sa Virac, Catanduanes, makibalita tayo kay Alan Manansala, live. Alan, ano-anong tulong ang ipinamahagi ng Pangulo sa mga kababayan natin dyan sa Catanduanes? Ella, magandang tanghali. Actually, Ella, ngayon ay patuloy natin inaabangan ang pagdating ng Pangulo. At maya, Ella, masasaksihan natin ang pagkakaloob ng Pangulo ng mga relief packs na makikita natin ngayon sa likuran kung saan, Ella, bukod sa mga financial aid para sa 500 pamilya apektado nitong pananalasa ng Bagyong Pepito. Ela, sa paunang tala, umabot na sa mahigit 119,297 individuals o 34,060 families na apektuhan ng Bagyong Pepito. Tinatayang nasa mahigit 55,485,000 ang nasir. Ibang munisipyo ng probinsya. Hiling ngayon ng ilang mga residente, malinis na tubig inumin, gamot at pagkain ang prioridad na kailangan. Ang hirap ngayon ang tubig dahil sarado, wala kaming tubig yung nagigib sa poso. Lalo yung mga walang perang pambili ng mineral water, mahihirapan talaga. Yung gamot lang, kunti pagkain,
Ela, sa pagbisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Catanduanes, pangungunahan nito ang family food packs distribution mula sa DSWD. Dagdag pa ang financial aid na worth 5,000 para sa 500 pamilyang pinakaapektado ng bagyong Pipito. Magsasagawa rin ng aerial inspection ng punong ehekutibo sa buong probinsya sa kasusundan ng situational briefing para sa pinsalang tinamo ng lalawigan. Inirekomenda ng sangguniang panlalawigan ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong probinsya ng Catanduanes upang mapabilis ang kinakailangang hakbang at pagbibigay ng tulong. Patuloy ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng karagdagang tulong sa pagsasaayos ng mga nasirang istruktura at pagbabalik sa normal ng mga serbisyong pangkomunidad. Pinag-aaralan na rin, Ela, ang paggamit ng Quick Response Fund para sa pagsasaayos ng mga ospital, water disinfection at rationing, polling at distribution ng relief goods at iba pa. At mamaya, Ela, ay patuloy tayong aabang at mag-aantay para sa pagdating ng punong ehekutibo para masaksihan natin personally yung pamamahagi ng tulong sa mga kababayan nating apektado, Ela. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Inumpisahan na ngayong araw ang relief operations sa Calaguas Island, ang isa sa mga lugar na napuruhan ng bagyong Pipito sa probinsya ng Camarines Norte. Aabot sa mahigit 100 mga bahay ang nasira ng bagyo sa isla. Mula sa Daet, Camarines Norte, makabilita tayo kay Ryan Baldarahe live. Gaano karami yung mga pamilya ba sa Calaguas Island ang nasalanta ng bagyong Pipito, Brian? Yes, aabot sa mahigit 100 bahay ang naitalang partially damaged at mahigit 44 na bahay ang totally damaged naman na naitala sa isla ng Calaguas dito sa Camarines Norte. Kaya naman ngayong araw, inumpisahan ng provincial government ang pagdadala ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Pipito sa Calaguas Island dito sa Camarines Norte. Aabot sa 2,000 family food packs ang nakahandang ipadala ngayon sa 3 barangay sa Calaguas Island kung saan ito yung isla na talagang naapektuhan ng bagyo sa probinsya. Gamit ang 2 chopper mula sa Office of Civil Defense 5, uumpisahan ngayong araw ang pagpapadala ng mga family food packs sa 3 barangay sa naturang isla. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, 900 family food packs ang dadalhin sa Barangay Banukbok, 495 naman sa Barangay Mangkawayan at 570 sa Barangay Pinagtigasan. Pinangunahan ni Camarines Norte Governor Dong Padilla, katuwang ang mga kawani ng PNP, Philippine Air Force at Armed Forces of the Philippines ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya sa Calaguas Island. Bukod sa 3 barangay sa naturang isla, bukas ay magsasagawa din ng relief operation sa iba pang mga island barangay sa bayan ng Mercedes, kabilang na dito ang mga barangay ng Apuaw, Karingo, Manggisok at Kinapagian. Sa Huwebes naman ay sa mga island barangays ng bayan ng Paracali naman gaya ng Barangay Makulabo ang isasagawang relief operation. Inaasahan na mahigit 2,000 family food packs ang ipapadala sa naturang mga lugar simula bukas. Samantala, mahigit 44 na bahay ang naitalang totally damaged sa Calaguas Island. Batay sa tala ng Barangay Council sa nasabing isla, nakapagtala din ng mahigit 190 na bahay na partially damaged dahil sa pananalasa ng bagyong Pipito. Ilan sa mga classroom din dito ang sinira ng bagyo. Hiling ng mga residente doon ay maka-request sila ng tulong mula sa mga pamahalaan ng mga gamit para maitayo muli ang kanilang mga bahay gaya ng mga yero, kahoy at mga pako. Yan muna latest mula dito sa Cam Norte. Balik sa inyo, Maraming salamat, Brian Baldarahe. Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Air Force sa Catanduanes gamit ang mga air asset nito. Bukod sa relief goods, nagsasagawa na rin ng rapid damage assessment and needs analysis ang pamahalaan gamit ang Black Hawk ng Air Force. Alamin natin na detalye ng ulat kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano ang detalye nitong isinasagawang relief efforts ng Philippine Air Force?
Pagkatapos ng pananalasa ng Bagyong Pipito sa Catanduanes, agad nagatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gamit ang C-130 ng Philippine Air Force, nahihatid kahapon ang nasa 1,300 family food packs mula sa Mactan, Cebu patungong Virac Airport sa Catanduanes. Layunin nitong maibsan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na malubhang naapektuhan ng Bagyong Pipito. Nagsagawa rin ang pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDNA sa Catanduanes gamit ang Black Hawk ng Philippine Air Force. Ito ay upang matukoy ang lawak ng pinsala at agarang pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukod sa Catanduanes, nagsagawa rin ng RDNA flight sa Region 3, partikular sa Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Aabot na sa mahigit 5,000 mga individual o mahigit sa 1,000 mga pamilya sa Cagayan ang apektado ngayon ng mga pagbaha bunsod ng pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River. Nasa 7 mga bayan sa Cagayan ang nakararanas ngayon ng pagbaha at maraming mga kalsada ang hindi madaanan dahil sa mataas na level ng tubig. Sa video na nakuna ng isang residente, makikita na inabot na rin ng baha ang kahabaan ng diversion road dahil sa patuloy na pag-apaw ng ilog sa Cagayan. Bukod sa mga kalsada, lubog rin sa baha ang ilang mga bahay. Samantala, baha pa rin sa ilang mga paaralan sa probinsya, kaya naman nananatiling suspindido ang klase sa ilang mga bayan. As of 8 a.m. ngayong araw, nasa critical level na ang tubig sa may Bunton Bridge na umaabot sa 11.6 meters. Patuloy na dumarami ang naapektuhan ng mga bagyo sa bansa, partikular na sa 7 rehiyon na lubos na napinsala ng Bagyong Pepito. Nadagdagan din ang bilang ng naitalang nasugatan, pati na ang mga nasirang ari-arian at mga pananim dahil sa mga nakaraang bagyo. Alamin natin ang detalye kay Evan Alvarez live. Evan, sa datos ng NDRRMC, ilan na ba ang naitalang casualties sa magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa? At nasa ilan na yung bilang ng mga naapektuhan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Batay sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong umaga, umakyat na sa 25 ang bilang ng mga nasaktan sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Nika, Ophel at Pipito. Ayon sa NDRRMC, pinakamarami sa mga ito ang naitala mula sa Bicol Region na sinundan naman ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Nadagdagan na rin ang apektadong populasyon na sa ngayon ay higit 1.8 million o katumbas ng halos 500,000 na pamilya mula sa 7 rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera Administrative Region. Pinakamarami pa rin ang naapektuhan ng bagyo na umabot sa 1.2 million sa Bicol area kung saan naglandfall ang bagyong Pipito. Sa tala ng NDRRMC, mahigit sa 450,000 na mga individual o higit 111,000 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa iba't ibang lugar. Higit 160,000 naman na mga individual o higit 47,000 na pamilya ang piniling mamalagi muna sa ibang lugar. Inulat rin ng NDRRMC na mayroon pa ring mga kalsada at tulay na hindi pa rin maaaring daanan ng mga sasakyan lalo na sa bahagi ng Region 2. Tumaas rin ang bilang ng mga nawasak na tahanan na ngayon ay nasa higit 10,000 na. Mahigit naman sa 478 million ang naitalang halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura at agrikultura. 20 munisipalidad pa rin mula sa Region 2, 3 at Cordillera Administrative Region ang nasa ilalim ngayon ng State of Calamity. Ella, umaabot naman sa mahigit 54 million pesos na halaga ng assistance ang naipagkaloob ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng kalamidad.
Una nang sinabi ng Office of Civil Defense na patuloy na silang nagsasagawa ng rapid damage assessment sa mga lugar na sinalanta ng mga kalamidad, kaya patuloy tayong nakaantabay sa pinakabagong ulat tungkol sa mga naging epekto ng nagdaang bagyo. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Dahil sa sunod-sunod na bagyo na tumama sa Northern Luzon, kinukulang o halos wala nang ma-deliver na palay sa mga probinsya gaya sa Bulacan. Kaya naman pinangangambahan ang posibilidad na tumaas ang presyo ng bigas sa lalawigan. Mula sa Bukawe, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong mga lugar ba sa norte ang pinanggagalingan ng mga supply ng palay na dinadala dyan sa rice mill sa Bukawe? Magandang tanghali, Aga. Kabilang nga dito ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela at Cagayan na pangunahing nisusupply ng bigas dito sa Bukawe Intercity at Golden City Rice Mill. Pero sa ngayon, dahil nga sa magkakasunod na mga bagyo na nagdaan ay problema ngayon ay walang nakararating dun sa mga nabanggit kong probinsya na mga supply ng palay dito sa mga rice mill sa Bukawe. Dahil sa sunod-sunod na bagyong nagdaan, simula pa ng bagyong Nika, Opel at Pepito, apektado ngayon ang supply ng palay sa Intercity Rice Mill and Traders Association at Golden Rice Mill Association sa Bukawe, Bulacan. Ang dalawang rice mill association ang pangunahing source o nagsusupply ng bigas ng Metro Manila at karating probinsya sa parteng norte. Ayon sa pamunuan ng Rice Mill Association, kapag nagtuloy-tuloy o nangyari ang law of supply and demand ay posibleng magtaas ng presyo ng bigas. Dulot ng epekto ng bagyo ay malaki ang posibilidad na magkukulang nga ang produksyon pagdating sa commercial rice. Anila sa ngayon, nasa 1,800 to 2,000 pesos ang presyo ng bigas sa regular rice, habang ang sa premium at commercial rice ay nasa 2,100 hanggang 2,300 per kabana. Ayon sa pamunuan ng rice mill sa Bukawe, dati ay hindi bababa sa 20 truck ang dumarating sa kanila na may dalang tonelagang palay sa parting norte. Pero kalimitang dumarating sa ngayon ay mula lang sa parting Nueva Ecija, Pampanga at ani ng Bulacan, na nabibili nila ng hanggang 20 to 25 pesos per kilo ng palay. Pero sa parting Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela ay wala pa nila silang natatanggap dahil sa nasirang palay ng mga magsasaka. Ayon sa Intercity at Golden City Rice Mill, sa ngayon ay may sapat pa silang bigas pero kailangan nilang magkaroon ng bagong stock lalo na't nalalapit na ang holiday season. At yan mo tayong latest live mula dito sa Bukawe, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Hinikayat na Malacanang ang mga government agencies na huwag gawing magarbo ang pagdiriwang sa darating na holiday season para sa mga biktima ng magkakasunod na bagyo. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nanawagan ito ng pakikisimpatya para sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo, lalo na ang mga nawala ng mahal sa buhay at nasira ang mga kabuhayan. Umapela rin ito sa mga government agency na gawin na lang simple ang mga pagtitipon ngayong holiday season at magbigay ng kahit maliit na tulong sa mga komunidad na sinalanta ng kalamidad. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na iniimbestigahan nila ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa issue ng umano'y extrajudicial killings o EJKs sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Remulla, tinitignan nila ang hiwalay na kaso na isasampa laban sa dating Pangulo dito sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Gumugulong na ang formal na investigasyon ng Department of Justice o DOJ laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, sa pangunguna ito ng binuong task force upang imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings o EJKs kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang hakbang ng DOJ ay kasunod ng pagharap ni Duterte sa pagdinig ng Quadcom kung saan inamin ito na may mga pinatay umano siya. Dagdag pa ni Remulla, tinitingnan nila ang paglabag sa International Humanitarian Law o Republic Act 9851 sa kanilang investigasyon
magsasampa umano sila ng hiwalay na kaso dito sa Pilipinas. Yes, our task force is doing that. Kausap ko lang kanina yung head of task force. Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be possible, will not overlap. Samantala, sabi naman ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, kung may ebidensya anya, bakit hindi na lang isampa ang kaso? Ito umano ay walang katapusang propaganda laban sa dating Pangulo para sirain ang reputasyon nito. Sa tala ng pamahalaan, nasa 6,200 ang namatay sa war on drugs. Pero ayon sa human rights groups, aabot ito ng 30,000. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano nang magsampa ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV dahil sa mga alegasyon nito laban sa kanyang pamilya. Naniniwala naman ang dating punong ehekutibo na suportado ng Malacanang ang pag-atake sa kanya ng dating senador. Narito ang report ni Rosalie Coz. Suportado ng Malacanang ang pagharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon ayon kay dating Pangulong Duterte. Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilya Duterte na tumatanggap umano ng salapi mula sa drug lords. Ikati itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Kung ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Natatawa ring sinabi ni E.S. Bersamin na mahirap nang pumatol sa mga ganoong pahayag. Ganun na lang. Ano? Apa. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. Duda rin ang isang kongresista sa aligasyon ni dating Presidenteng Duterte. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Samantala, kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez naman ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain umano ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Batay sa kongresista, maaari pa anyang tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo. Dapat din anyang hayaan ang taong bayan ang magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang ang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Kanselado na ng Quadcom ang nakatakdang pagdinig nito sa November 21 dahil kinakailangan pang ihanda ang mga testigo at dokumento ayon kay Quadcom Chairperson Representative Robert Ace Barbers. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ngayon ng pagdinig ang House Committee on Public Order and Safety kaugnay ng kalagayan ng mga pulis na nahaharap sa anti-drug war cases.
Unang ipinahayag ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, nasa 1,286 na police officers ang apektado sa kanilang trabaho bunsod ng gera kontra iligal na droga. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung pangunahing layunin ng legislative inquiry na yan sa Kamara? Aga, layunin ng pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety na makapaglaan ng pondo sa national budget para tulungan yung mga tauhan ng pulisyang apektado sa kanilang duty bunsod ng anti-drug campaign ng nakalipas na administrasyon. Partikular na yung mga pulis na nahaharap sa mga kaso kaugnay ng mga operasyon kontra iligal na droga. Meron ding mga tauhan ng pulisya na nasawi at mga nasaktan dahil sa anti-drug operations. Batay sa ulat ng Directorate for Personnel and Records Management ng PNP, 312 na mga pulis yung nasawi sa anti-drug war mula 2016 hanggang 2022. 974 naman yung nasugatan. Bukod dito ay ilang daang ding tauhan ng pulisya ang nahaharap sa mga administratibo at kriminal na kaso. Meron pang na-dismiss sa kanilang mga trabaho. Bate kay Congressman Dan Fernandez, yung chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, inihiwalay nila ang pagdinig kaugnay ng issue sa gawa ng Quadruple Committee o Quadcom hearing para mas mapagtuunan ng pansin ang usapin. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Dan Fernandez. Kasi nakikita natin sa Quadcom kasi basically maraming focus eh. Hindi lang kasi yung EJK, meron tayong sa Pogo, meron din tayo dun sa corporations. Marami eh. Ang naramdaman namin, didiscuss ko to sa mga chairman and we decided na i-separate na lang para hindi makakain ng oras sa Quadcom. And since na wala naman akong hinihiring na iba sa public order, so we decided na dito na muna sa committee natin. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety kaugnay nga ng mga kalagayan ng mga pulis na ito na kumakaharap sa mga sari-saring kaso bunsod ng inilunsad na anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang mabilis na pagre-release ng benepisyo para sa 2 tauhan nito na namatay sa drug operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong November 15. Sa inilabas na pahayag ni PNP Drug Enforcement Group Director Police Brigadier General Eliazar Mata, sinabi nito na sasagutin din ng PNP ang gastusin sa ospital ng 2 pang pulis na nasugatan. Binisita rin ni Brigadier General Mata ang burol ng 2 namatay na pulis at binigyan ng parangal na medalya ng kadakilaan sa pag-aalay ng kanilang buhay para sa tungkulin. Dinalaw rin ng general sa ospital ang 2 nasugatan kasabay ng pagbibigay ng medalya ng sugatang magiting para sa kanilang katapangan. Matatanda ang November 15 na magsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng PNP DEG Special Operations Unit 15 laban sa itinuturing na major drug syndicate sa Mindanao. Sa naturang operasyon, nasa 1,000 grams na shabu ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Subalit 2 pulis ang namatay at 2 iba pa ang nasugatan. Nagambagan ng ilang mga kongresista para magkaloob ng 1 million pesos na halaga ng pabuya sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Isa ito sa mga pangalang nakapirma sa resibo para sa paggastos ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Rosalie Coz. Nagkasundo ang mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability, gayon din ng Quadruple Committee na mag-ambagan upang makabuo ng 1 milyong pisong halaga ng pabuya sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Naging kontrobersyal ang pangalang ito ng mausisa sa isang pagdinig ng House panel. Sa November 5 hearing, nasilip ng mga kongresista ang mga isinumiting documentary evidence of payment o mga resibo ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit para sa paggastos ng confidential funds nito mula 2022 hanggang 2023. Kabilang sa nasidang resibo ang may petsang December 30, 2022. Ang basa ng kongresista, Mary Grace Piatos ang signatory, pero para sa COA, ito ay Mary Grace Piati.
The name would read, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati. Ha? Piati. Piatos. Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Y po yung last? Y, hindi S? May ano po siya eh. Ayun o, tingnan mo. Y po. Since masyado nang mababa yung tail. Okay. Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. At meron ding Piatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Chair. Would you know that? Yes, Mr. Chair. Yes. Anyway, at least alam mo rin pala mga yon. Patuloy sa pagtanggi si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Ang pinakamatataas na opisyal din sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. No-show pa rin sa hearing sa kabila ng ilang ulit na imbitasyon at sapina. Giit ng mga mambabatas, kailangang maipaliwanag ang anilay questionabling paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022 hanggang 2023, gayon din ng Department of Education noong nakalipas na taon. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Yung mga fictitious na tao na mention niya, siyempre yung pinakasikat si Mary Grace Piatos na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts. Samantala, naninindigan ng mga kongresista na kung mawawala ng trabaho ang ilan sa mga kawani sa OVP sa susunod na taon, walang ibang dapat sisihin kundi si VP Duterte. Ito ay matapos tumanggi si VP Duterte na sumipot sa budget hearings ng kanyang tanggapan sa Kamara. Nirealign ng Kamara ang nasa 1.3 billion pesos na proposed budget ng OVP sa social services programs ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. In the first place, kung ginastify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. Ini-adapt naman ng Senado ang House version na OVP 2025 budget na nagkakahalaga ng 733 million pesos. Gayunman, may posibilidad pang magbago ang desisyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ngayon ng Department of Justice na nakulong sa Estados Unidos si dating Police Colonel Royina Garma dahil sa posibleng money laundering at human rights violations. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, malamang na hindi maiaapela ni Garma ang pagkakakulong nito. Paliwanag ng kalihim, sa ilalim kasi ng Magnitsky Human Rights Accountability Act, pwedeng habulin ng US government ang mga dayuhang sangkot sa katiwalian at paglabag sa karapatang pantao. Kasama na riyan ang paghahabol at pagkumpiska sa kanilang mga ari-arian na nasa Amerika. Kasalukuyang naka-detain sa San Francisco, California si Garma. Inirekomenda ng Commission on Elections o COMELEC na isabatas na ang pag-aalis sa barangay certificate bilang requirement sa voter registration. Ito ang inihayag ni Senator Amy Marcos sa gitna ng mga ulat ng paglobo ng bilang ng mga voter registration sa ilang lugar. Paliwanag ng mambabatas, may bahid ng politika o pagdaragdag ng mga botante ang paggamit ng naturang dokumento. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Aminado ang Commission on Elections o COMELEC na hindi pangkaraniwan ang pagdami ng mga botante sa ilang lugar sa bansa. Kabilang na dito ang Makati City na ayon kay Senador Amy Marcos, batay sa datos ng COMELEC ay higit 18,000 ang mga bagong botante na nadagdag mula pa lang sa 2 distrito ng lungsod, habang nasa 38,000 naman ang mga lumipat mula sa ibang lugar. Duda dito si Senador Nancy Binay, partikular na sa malaking pagtaas ng bilang ng mga botante sa Makati. Yung numero ba na ito ay posible na
nabawasan ng 10 barangay ang Makati pero nadagdagan ng 38,031 transferees. Yes, sang-ayon ng COMELEC na very unusual kasi nga nabawasan ng 10 barangay, ngunit 57,000 halos ang nadagdag na botante. Maging si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, kinuwestiyon ang malaking pagtaas sa bilang ng mga botante sa San Juan City. If these issues will not be resolved, no other candidates from other parties will never have a chance of being elected as public officials in San Juan. Laging kung sino man ang sabihin ni doon, yun lang ang boboto nila. Paliwanag ni Senador Marcos, walang kapangyarihan ang COMELEC na magtanggal ng mga botante sa listahan malibang iutos ng korte. Kaya kailangan anyang may maghain ng reklamo kaugnay ng mga insidenteng ito. Ayon sa mambabatas, may naihain ng reklamo kaugnay sa exclusion o pagtatanggal ng mga bagong registrants at transferees na nakabinbin pa sa Municipal Trial Court. Gayunman, bumuo na rin anya ang COMELEC ng task force o grupo na mag-iimbestiga para sa mga umano'y pagtaas ng mga registrants sa 2 distrito ng Makati. Yung task force, ang sinasaad is to review the inclusion of barangay certification. Kasi nga, parang nagdududa sila, lahat sila may hawak na barangay certification bigla at baka hindi na ito tatanggapin sa susunod. It may no longer be considered proof of identity and it may be excluded in the future conduct of voter registration. Bunsod dito, inirekomenda na rin ng COMELEC ang pagsasabatas ng pagtatanggal ng paggamit ng barangay certificate upang hindi na magamit ang naturang proseso sa voter registration. Nagre-recommend ang COMELEC ng bagong batas to prohibit the use of barangay certificates issued by punong barangays kasi may bahid o may suspecha ng politika o pandaragdag. Bukod dito, naisanggunin na rin ang isyong ito sa Department of the Interior and Local Government o DILG para sa karampatang aksyon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nagsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ilang lugar sa Quezon City ngayong umaga. Ilang mga sasakyan na inabutang iligal na nakaparada ang inisyuhan ng violation ticket at hinatak na ang tow truck. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, marami bang nahuli ang MMDA dyan sa ginawang clearing operations ngayong araw? Ella, dun sa nabilang natin, hindi bababa sa 10 yung na-issuehan na ng violation ticket at naisakay sa tow truck ng mga pawang illegally parked vehicle dito sa may area ng Tandang Sora sa Quezon City sa ginawang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong umaga. Ilang mga sasakyan ang nakaparada sa kalsada ang hinatak at isinakay sa mga tow truck ng MMDA. Yung mga sasakyan na inabutang nakaparada sa kalsada ay pawang mga walang driver. Karamihan dito mga private vehicle at meron ding sasakyan ng isang internet provider company. Yung mga sasakyan na nahatak ay dadalhin sa impounding area ng MMDA sa Marikina City. Samantala, habang nagki-clearing operation ang MMDA, merong isang motorsiklo ang pinara dahil walang helmet at may sakay pa itong bata. Imbis na huminto ay tumakas ito at nagpahabol pa sa mga enforcer ng MMDA. Maging ang sasakyan natin na service sa UNTV ay tinamaan sa gilid at nagkaroon ng gasgas. Pagtakbo ng motorsiklo na semplang ito, kaya nahuli siya ng mga MMDA enforcer. Valid naman ang driver's license pero kumpiskado dahil sa reckless driving. Walang plaka yung gamit niyang motor kaya kasama itong na-impound ng MMDA. Ella, ayon sa Special Operations Group ng MMDA, gagawin nilang mas maigting yung sinasagawang clearing operations habang papalapit nga yung holiday season. Expectedly, habang papalapit ng holiday season, mas marami yung mga violators dahil nga mas dumadami yung mga sasakyan dito sa Metro Manila. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, JP Nunez. I-issuehan ng show cause order ang isang rider na tumakas sa humuhuling Special Action and Intelligence Committee o SAIC matapos itong dumaan sa EDSA busway kahapon. Ang naturang rider humarurot matapos parahin ng mga otoridad. Nagbabalik si JP Nunez. Isang rider na nakascooter na kulay asul ang tumakas kahapon nang hulihin ito ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC matapos dumaan sa EDSA busway. Sa video ng SAIC, makikita na bago lumapit sa mga enforcer na manghuhuli ay pumasok ito sa bahagi ng bus lane na walang barrier. Nang parahin ito ng mga enforcer, bigla itong humarurot at tumakas. Gayunman, nakuna naman ng video ang plate number ng motorsiklo. Batay sa kanilang video, merong MV file number na nakakabit sa scooter na 1303-098-7583. Rehistrado ang plaka sa National Capital Region. Ayon sa SAIC, nakapagsumite na sila ng report sa Land Transportation Office o LTO para sa pag-i-issue ng show cause order. Pagpapaliwanagin ang rider kung bakit siya tumakas sa paghuli ng mga otoridad. Maaaring maharap ang rider sa patong-patong na mga kaso dahil sa ginawang pagtakas. Paalala naman ng SAIC sa mga motorista na meron lamang mga otorisadong gumamit ng EDSA busway at hindi ito para sa lahat ng mga motorista. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinarang ni Senador Raffy Tulfo ang 261 million pesos na hiling na pondo ng National Irrigation Authority o NIA. Kasabay ito ng isinasagawang deliberasyon ng Senado sa panukalang national budget para sa taon 2025. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, para saan itong budget na hinihiling ng NIA na hinarang ni Senator Raffy Tulfo? Ella, nakatenga lang ang bilyong pisong proyekto para sa Balog-Balog Dam ng National Irrigation Administration o NIA. Ito ang isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo sa pagpapatuloy ng budget deliberation ng mataas na kapulungan ng Kongreso para sa 2025 proposed national budget. Binitikos muli ni Senador Tulfo ang NIA para sa pagkolekta nito ng 261 million pesos na pondo para sa Balog-Balog Dam, gayong hindi naman ito nag-ooperate. Dekada 90 pa ipinanukala ang pagpapatayo ng naturang dam. Layo ng Balog-Balog Project na makapagbigay ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng lupa pang-agrikultura. Target na magbenepisyo dito ang nasa 23,000 magsasaka sa Tarlac. Paliwanag ng mababatas, sinabi ng NIA sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon pa na matatapos na ang pagpapatayo ng naturang dam sa 2027. Gayon din ay 50% completed na o nangangalahati na sila sa pagkukumpleto ng pagpapatayo o konstruksyon ng proyekto. Ngunit nang magpadala aniya ang senador ng kanyang tauhan sa lugar, may mga nakita lang na heavy equipment na nakatambay lang sa lugar ngunit walang aktibidad. I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. Pero hindi pa raw nasisimulan. Hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng Phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa Phase 1?
Matapos questionin ni Senador Tulfo ang hiling na budget ng NIA, sinabi ng ahensya na hindi pa nagagastos ang 261 million pesos na pondo at i-carry over o gagamitin din ito sa darating na taon. Ito ay kapag naaprubahan na ang pagpapalawig ng proyekto hanggang 2028 ng National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee o NEDA-ICC. Paglilinaw lang na si Senador Amy Marcos ang siyang sponsor at chairman ng subcommittee on finance para sa panukalang pondo ng NIA para sa taong 2025. Kaugnay nito ay nangako naman ang NIA na hindi na sila hihingi pa ng budget para sa repair at maintenance cost ng Balog-Balog Dam Project Phase 2 sa 2025. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Umani ng kritisismo ang ilang itinalaga ni President-elect Donald Trump sa gabinete. Kabilang si dating Representative Matt Gaetz bilang Attorney General na iniugnay sa alegasyon ng sexual misconduct. Kinuwestiyon din ang pagtatalaga kay Pete Hegseth bilang Defense Secretary dahil sa ulat ng sexual assault laban sa kanya. Itinalaga rin si Tulsi Gabbard bilang Director of National Intelligence, ngunit kinuwestiyon ang kakulangan niya ng karanasan. Hiniling ni Democratic Representative Jim Himes na masuri ng mabuti ang mga kwalifikasyon ng mga nominado na sinang-ayunan ng ilang Republicans. Samantala, kinuwestiyon ang plano ng Trump team na gumamit ng pribadong ahensya sa pag-vet ng mga nominado sa halip na sumunod sa standard na proseso ng FBI na maaaring makaapekto sa seguridad ng Amerika ayon kay Sue Gordon, dating Deputy Director ng National Intelligence. Hinimok nina Alberta Premier Daniel Smith at Ontario Premier Joe Ford si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na alisin ang Mexico mula sa North American Trade Agreement. Dapat din umano lumagda ang Canada ng kasunduan sa US upang makuha ang pabor ni US President-elect Donald Trump. Dahil sa nararanasan trade imbalance ng Canada, isinulong ng dalawang premier na suriin at magdaos ng muling negosasyon ang tatlong magkasosyong bansa. Bagaman ang US at Canada ay may patuloy na balanseng kalakalan, taliwas naman ang sitwasyon ang Mexico na may mas malaking trade surplus sa US na umabot na mahigit $152 bilyong noong 2023. Binatikos din ni Smith ang Mexico dahil sa pag-akit ng Chinese investments at iminungkahing ihiwalay ang kasunduan ng Canada sa US mula sa Mexico. Samantala, iginiit ni Prime Minister Justin Trudeau na dapat magpatuloy ang trilateral negotiations dahil solidong kasosyo ang Mexico. Labindalawang koponan ang inaasahang magtutuo sa susunod na edisyon ng UNTV Cup Executive Face-Off sa 2025. Kahapon, pinulong na ang mga kinatawan ng mga sasaling koponan. Magpapatuloy naman ang regular season games ng UNTV Cup ngayong darating na Miyerkules. Narito ang report ni Rina Villamor, Camera. Isang maagang paghahanda ang isinagawa ng UNTV Cup Executives Face-Off dito sa Quezon City. Pinangunahan ni Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero ang preparasyon para sa EFO sa susunod na taon. Dito naimbitahan ang 12 na kuponan na sumali na sa liga noong mga nakaraang season. Kasama na dito ang AFP, COMELEC, DOJ, DFA, Ombudsman, Judiciary, SSS, GSIS, NHA, PNP at ang back-to-back champions na Senate Sentinels. Ang BJMP at defending champions ng regular season na DA, ang dalawa sa mga bagong kuponan na naghahangad na makiisa sa public service advocacy na ito ni Kuya Daniel Razon. Tinalakay sa pagpupulong ang mga qualifications at assessment sa mga mapipiling manlalaro ng bawat kuponan at pagkakaroon ng sariling identity ng torneo o pagpapanatili ng kanyang pagiging natatangi. Ang liga na walang binabayaran, mapa-entrance fee man o uniform. Trying to expand the executive games
Hindi na tulad dati na short lang, but this time, we will expand it. Kaya gusto naman natin sa UNTV, magkaroon tayo ng sariling identity. Nagkaroon din ng open forum para sa mga concerns ng bawat koponan. Asong sa amin, meron mga nakapaglaro ng regular season na naging official na ngayon. Kagaya nila Christie, saka Escalona, pero sa age category, pasok sila. Doon lang tayo sa salary grade ang may problema sa amin. Pag-uusapan din namin yun. Pag-uusapan natin yun. Maganda yun, maganda yun. Target na mabuksan ang ika-4 na yugto ng EFO Games sa June 2025. Ang UNTV Cup Executives Face-Off ang isa sa mga proyekto ng UNTV Sports and Charity bukod pa sa regular season nito at UNTV Volleyball League. Ito lang ang natatanging liga sa Pilipinas kung saan lahat ng ahensya ay mabibigyan ng pagkakataon na makapag-donate sa kanilang napiling benepisyaryo. Sa ngayon, umaarangkada pa rin ang regular season ng UNTV Cup Games kung saan sa darating na Miyerkules, magkakaroon ng laban ang mga sumusunod na koponan. COMELEC kontra DOJ, Agriculture kontra Ombudsman, at AFP kontra NHA. Nagaganapin sa Novadesi Convention Center alas 2 ng hapon. Nasa itaas pa rin ang team standing sa Group A ang DA, Ombudsman at PhilHealth. Samantalang wala pa rin talo sa Group B ang mga koponan ng AFP, COMELEC at SSS. Maaari ding tumutok sa official Facebook page ng UNTV Sports para sa mga karagdagang detalye, mga game schedules at mga playback na mga laro. Rina Villamor Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7, na nagsasabi, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.